Ayan, nandito rin mga kababayan, no, yung mga retired generals ng Armed Forces. Sila Secretary Esperon, si General Lorenzana. So kasama siya dito. Magandang hapon po, Governor Chavez Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayan ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirespeto din, although retired na po sila, ng mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Delfin Lorenzana, General Hermogenes Esperon. Nirespeto po namin ito at bumalik loob kaming mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time sa panahon ng former president. Kaya nabuhay po si Eric Go. We respect your call that the peaceful revolution against corruption must be led by the youth. Respetado po namin yon, Go. Pero ang direkta naming tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos po nila ang galit nila. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya at organisasyon. Subalit iisa po ang common agenda. Tutuligsain at tukondinahin ang malawakang panunumbalik at malubha ng paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinyon kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan, ngunit puno ng paninindigang ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmumula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ang kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at manunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining, Go? Or are you, what is your opinion? Ako, iba gusto ko, pero kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy kami, Go! Tuloy ang September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavez Singson. Salamat po. Maraming po salamat sa inyo lahat. Our news channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Luis Chavez Singson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na Satrap Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas, ng ibig sabihin daw po ay provincial governor. At for context din po, base po sa datos po ng DPWH, no, nakakubra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. So, for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Singson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. 10 years daw, nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years! Wala pang isang taon na nasa billion na. 10 years. So ibig sabihin maraming project yan, kung totoo man yan. Inamin ko, sa amin yan. Tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero pa-inspect nyo lahat ang project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Thank you po. You mentioned kanina ng mga kabataan talaga yung mangunguna sa revolusyon at kayong magkakaroon ng rally by September 21. Pero paano po yung mga kabataan, sir? We know naman po na marami na ngayon yung infiltrated po ng mga leftist organization. Kumbaga nagrarally sila, hindi naman about corruption, kundi about Dutertes. So paano ito, sir? Mahaluan ba yung layunin natin ng justisya? Mababago ba ito under Marcos government po? Hindi, pag-ano muna sila, bawat eskwelahan. Bawat eskwelahan magprotesta. Tumayo sila bawat eskwelahan. Then mag-usap-usap sila, pagkita-kita sa isang lugar, binsanan lang. Hindi yung araw-araw na nagkakawawa ang mga kabataan pag ganyan. So
So mag-usap-usap muna sila, mga leaders bawat university, mga colleges, magbalitaan. Then once and for all, makita-kita na lang sila, suportahan natin sila. Dahil kinabukasin nila ito. Sir, karamihan kasi sa kanila hindi korupsyon yung pinaglalaban, kundi pabagsakin yung mga Duterte. Alaga na yung gobyerno, sir. Wala akong kinakapihan. Kung yun ang ibig sabihin. Magandang hapon po, Governor. Two questions lang po. Noong 2022, kita naman ng buong bayan na isa kayo sa mga solid na Ilocano na talagang nag-push para tumakbo si Ferdinand Bongbong Marcos. Ngayon sa nangyayari ngayon, ano po ang masasabi ninyo at may papayo niyo sa Pangulo sa nangyayari ngayon sa bansa natin? Pangalawa po, bilang isang Ilocano, ano po ang may papayo ninyo sa mga nagsasabing solido pa rin daw po ang Ilocos para sa mga Marcos? Salamat po. Kasi lungalingan yan. Wala nang solid north dahil nakikita, ilang dekada na silang presidente. Pare-pareho kaming negosyo, tobacco producing provinces. Bakit ang Ilocosur, from the poorest to the fifth richest now in the country, bakit Ilocos Norte nasa ilalim pa rin? Kami tinutulungan namin ng mga partners namin, libre lahat ang equipment. Magpunta kayo ngayon sa Ilocosur, lahat ng ospital libre. Libre lahat. Sa Ilocos Norte, wala yan. Sa Ilocos Norte, nasaan sila? And we are the 6th fastest growing economy sa buong bansa. So naglilingkod kami. Yung balat nila na dynasty, on record, tumakbo yung kapatid ko, kinuntra ko ayaw kong dynasty. Ako ang co-author ng anti-dynasty, dapat may batas. Tumakbo ang congresswoman, kinuntra ko, pumunta yung mga tao sa bahay, talaga ba hindi namin bubuto ang kapatid nyo? Huwag niyong ibuto, dahil kung ibuto nyo, wala nang maniniwala sa akin. The most important, credibility. Kung anong pangako mo sa tao, yun ang gawin mo. So, ulit, yung kapatid ko isang babae, tumakbong mayor, kinuntra ko rin. Ayaw ko. Pero lahat ng pinaupo kong congressman mayor, lumaban, kalaban ko. So, anong gagawin ko? Dipinayagan ko na yung mga kapatid ko, alam ko matino, ngayon kami ng pinakadimang mayaman sa buong bansa. Ang tao, matatalino na kayo, mga skime, pero ka, bayaran mo, hindi ka bubuto. Kung dynasty ka man, madali kang matumba kung korap ka at hindi mo alam alagaan ang iyong kababayan. So, irrelevant na yung dynasty. Dahil nung araw ang dynasty, masama yan dahil takot ng tao, nababayaran ng tao.